Ang title is The Victorious Christian Life. Dapat malaman natin ang victory natin. Sino naniniwala na ikaw ay mananagumpay? Amen. Amen. Of course, we are victorious. Sabi nga nung kantang matagal na, victory, victory is mine. Dapat malaman natin na ang tagumpay pala ay nasa sa atin. In 1 John chapter 5, I'll begin reading in verse 4 and then 5. Dalawa lang ang ating ilaw. So 1 John chapter 5 verse 4 and 5 sa Amplified. Let's read. For everyone born of God is victorious and overcomes the world. So ay malinaw na malinaw. Umpisa pa lang, sabi ni John, na ang sino daw ang muling nabuhay, binuhay, o tinatawag na born, o tinatawag na born again, siya daw ay tinatawag na mananagumpay. At siya ay napagtagumpayan ang mundo. But the problem is, the question is, tayo pala ay kailangan natin malaman na ang mundo pala napagtatagumpayan natin. Pero ang tanong, napagtatagumpayan ba natin ng lubusan ang mundo? Ang iba sa atin lugmok, ang iba sa atin malungkot, ang iba sa atin laging mahina, parang laging walang tagumpay. Kaya ito ngayon last time, pagbabackslide, but this time, ang ma-overcome natin at we are victorious. And this is the victory that has conquered and overcome the world. Our continuing persistent faith in Jesus, the Son of God. In other words, sabi ni John, na paano daw natin mapagtatagumpayan at patuloy natin mapagtatagumpayan kung lagi daw tayong nagtutuloy, continuing, persistent, sa pananampalataya sa anak na si Jesus, si Jesus Christ. Continually. Kaya pala minsan, ang nangyayari sa ating ginagawa ni Satan, binibigyan tayo ng mga temptations at pagsubok para pagdating na ngayon nito, lalayo na tayo sa Panginoon at yan ang nagkukos ng pagbabackslide. Pero tayo pala ay naniniwala na we are victorious. Sabihin nga natin, I am a victorious. Yan, I'm victorious. Yes, who is the one who is victorious? At sino naman daw? At sino ang maging mananagumpay? And overcomes the world? Sino? It is the one who believes. That is na tinatawag na kailangan natin ang paniniwala. And recognizes the fact that Jesus is the Son of God. Tayo daw magiging overcomer kapag tayo naniniwala sa anak na si Jesus. Tingnan mo si Jesus Christ, napakalagaw. Tingnan mo yung Son of God. Pero ang iba naniniwala lang saan? Sa Father. So let's pray. Let's bow our heads, close our eyes, and let's pray to God. Heavenly Father, we pray. We ask, O God, for your knowledge and wisdom. We ask for your intervention, O God, in our mind, in our hearts, in our total being, O God. We ask for your Holy Spirit to be our true teacher, our true speaker today, O God. Ikaw ang manguna, ikaw ang magsalita, ikaw ang magturo, ikaw, Panginoon, ang maggabay at mag-guide sa amin sa oras na ito. Nais namin, Panginoon, na marinig, malaman, at Lord, maukit sa bawat puso at isipan sa aming buhay na kami pala ay mananagumpay. Lahat ng naniniwala at Lord God, ipinanganak na muli at nagtiwala sa iyo sa tunay na anak ng Diyos, kami pala, Panginoon, ay mananagumpay sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa ina namin binabalik, kapurihan, kadakilaan, sa tanging pangalan ni Jesus, we pray. Amen. So, in this verse, sino bang sumulat dito? Si John the Beloved. Alam naman natin yan. At si John the Beloved ay hindi siya namatay hanggat hindi niya naisusulat ang tinatawag na itong Revelation. At ang Revelation ay dito sabi ni Lord, John, hindi ka pa pwedeng mamatay hanggat di pa naisusulat ang tinatawag na yung Book of Revelation. At itong John, si John the Beloved, ang siya nagsabi ng siya kasi ang tinagurian si John, itong John na ito ay tinatawag na si Son of Thunder. Pero na-convert to Disciple of Love. Siya ay mainitin ng ulo. Pero dito, sinabi niya na ngayon na tagumpay tayo. Kaya basahin natin sa Tagalog, babasahin ko sa Tagalog. Kasi minsan madalas tayo nakita, lagi tayong lugmok. Sino dito madalas natatalo ni Satanas? Ayan.
Laging talunan ni Satanas. Pag sinabing, sige malungkot ka, ikaw naman ito, nalulungkot. Pero sinasabi lagi ng salita ng Diyos, ikaw ay mananagumpay. Ikaw ay laging tagumpay. Ikaw ay mapayapa. Hindi, ang gulo ng isip ko. Si Satan, naniniwala tayo kay Satan. Kaya nangyayari, natatalo niya tayo lagi. Alam niyo ba, tinalo na siya? Sinong naniniwala na tinalo na siya ni Jesus noong 2,000 years pa? Tinalo na siya, ang tagal-tagal na. Pero ang nangyayari, ba't siya nananalo? Pinapanalo natin siya. We allow Satan eh. Alam mong ginawa ni Satan? Alam mong ginawa ng Lord? Tinapak-tapakan siya eh. Dapat supposedly, nasa paa siya, ang nangyayari, umaakyat siya. Because we allow Satan na magsalita. Paano? Sige, ganito ka. Sige, ganito ka. Sino madalas sa atin na pag sinabihan ni Satan, dalawa lang naman, ilan tenga mo? Dalawa. Ilan na nagsasalita? Dalawa. Ang tanong, sino pinapakinggan mo sa tenga mo? Di ba pag binulungan kita dito, Natalie, dito? Di ba dito lang ang nakakarinig? Ito hindi. So meaning, ganun din. Hindi pwede pag nagsabayan, maguguluhan ka. Kailangan isa lang talaga ang ating papakinggan. Ang nangyayari, we allow Satan eh. Supposedly, sinabi kanina ni John, na sino daw ang pinanganak para sa Panginoon, siya ay mananagumpay. At ano sabi niya? Yung word na conquered and overcome. Alam niyo ba yung tinatawag na salitang conquered and overcome? Walang ligtas, walang mintis. Ikaw pala ay mananagumpay. Kaya kailangan natin itong malaman muli. Itong binigay, alam niyo ba sa krus ng Kalbaryo, doon nagsimula ang ating tagumpay. Nung si Kristo ay namatay, ang tagumpay ay nasa iyo na. Kaya pansinin mo, bakit si Satan, lagi niya tayong tinitempt na gumawa ng mga kasalanan? Para ngayon, alam niyo ba, pag nagkakagawa tayo ng kasalanan, si Jesus ay muling naipapako. Imaginein mo, ilan tayong gumagawa ng kasalanan, every now and then we commit sin. Pero ayun na si Satan, gigil siya na ilagay muli sa krus si Jesus. Pero, ang kagandahan, sabi nga ni Jesus, isang beses lang ako mamatay. Yung kasalanan ng mga anak ko, maniniwala sa akin, ipinanganak sa akin, ang kasalanan nila noon, ang kasalanan nila ngayon, at ang kasalanan pa sa mga susunod na panahon, burado na. Yun ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sino naniniwala na siya'y namatay sa krus? At sino rin naniniwala na siya'y nabuhay sa ikatlong araw? Yan ang tagumpay! The confession. Di ba yung sa kanta nga na overcame ba yun? Di ba? By the confession, natatalo natin si Satanas. Huwag natin siyang huwag natin siyang bigyan. Bakit tayo laging lugmok? Lagi tayong walang gana. Lagi tayong parang talunan pag nakikita tayo. Hi, sister! Hi, brother! Di ba dapat pag nakita tayo talagang masaya? Ano sabi na, ano meron yan? Ba't ganun? Hindi yung masaya lang tayo pag nananalo sa tong eats. Hindi ganun. Naghihinagpis ang puso ko. Nakikita ko, sinasabi ko na tama na, huwag na kayong magsugal. Pero patuloy pa rin sila. Sino ang nanalo kagabi? Kaya mga kapatid, alam niyo, sabi ko kagabi, di ba? Yung makita na masaya tayo, alam niyo, kahit simple lang yung pagkain. Pero, yung kagabi natin kinain, napakasarap naman talaga. Ano yun? A grilled chicken with, pero, kailangan ito si Cheche ay talagang parusahan. Dahil binigyan ako na ang bigat nung obentong yun. Alam mo bang hindi ko nakain yung karagi? Dahil ang dami. Nangawit yung pangakakanguya dun sa Yung ano ba yun? Shogayaki, diba? Ang bigat-bigat. Sabi, paano maubos ko ba to? Tapos panibago na naman. Binigyan na naman ako. Kaya nung pagtapa ko na naman, sabi ko, Boy Scout na naman natin. Nagpapakaramdam, Sabi ko, yung mga tupa talaga nang pinapatay ako dahan-dahan. Ngunit sa masarap na pamamaraan. Hindi halata. Pero talagang sabi ko, Cheche, sasakali ko si Cheche. Pero Che, ang bigat pati. Ano yung nakalagay dun sa salad? Cheese ba yon? Parang cheese na puti. Cheese. Bawal na naman muli. Cheese na naman. Pero talagang ako ay nag-enjoy sa kakakain. Alam mo ba, Che? Walang bantay eh. Yung sasubo ka pa lang, yung high blood mo. Pag subo malali, na-check mo na ba yung BP mo?
Paano ka naman gaganahan? Di ba kailangan pag kumain ka nun, walang nakatingin. Kailangan pag all the way. Yun ang gusto ko. Ang bigat talaga. Ang bigat, ang bigat. Sa akin, sa introduction pa lang, mga kapatid. Kasi gusto kong maano natin ito. Sa Tagalog muna, babasahin ko. 4. Sapagkat ang nagtatagumpay, ang word natin is because the victorious Christian life. Sapagkat ang nagtatagumpay napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos. Kita mo? Ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. How we overcome, how we conquer the world because of our faith. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang linaw. So dito, sinasabi niya na paano natin na-overcome na natin ang mundo. Pero, ang tanong, tayo ang na-overcome ng mundo. Sa mga worries natin in life. Saan? Sa mga problema na dumarating. Tayo ay nako-conquer ng mundo. Pero alam nyo ba, tayo pala ay na-overcome na natin ang mundong ito. Kaya sa introduction natin, pakilagay. Other Christians have never heard of the victorious life and continue sinning and confessing. Sinning and confessing. Parang, alam niyo yun, kakagawa natin ng kasalanan. Yung kasalanan nagiging pet sin, at ang pet sin na yan, nagiging parang hobby na natin. Ganyan daw yung nangyayari na hindi daw alam, hindi na pakinggan na meron pala tayong matagumpay na buhay Kristiyano. Ano lagi? Continue sinning, confessing. Di ba yung ganon? Sino dito yung madalas na ganon? Nagkasala na naman ako. Lord, sorry. Pero dapat pala napagtatagumpayan na natin ang mga ganon. Is this all that Christ has to offer? Ito lang ba yung in-offer sa atin? Yung magkakasala tayo, magko-confess na naman tayo. Pero alam nyo ba na talaga lahat tayo dumadaan sa ganun. Pero kailangan ma-overcome natin yon. At ang mga bagay na yun, kailangan natin mapagtagumpayan sa pamagitan ng matagumpay na buhay. For example, lagi tayong tinatalo ng mga sige, let's say financial problem. Lagi tayo. Pero dapat this time, mga kapatid, na-overcome na natin yon. Na kahit ano pa man, meron tayong tagumpay na binigay ni Kristo. Sa unang point na binigay sa atin, ito lang yung binigay ng Panginoon sa atin, may unang puntos na binigay, the possibility of the victorious life. Ano ba yung mga posibilidad na pwedeng maging victorious ang buhay natin ng pagiging Kristiyano? Una, may pangako. Kung alam natin ang pangako na Philippians 4:13. Sino nakakaalam? I can do all things. The possibility, meron pala talaga. Ano sabi? That I can do all things through Christ. I can do all things which has called me to do. Lahat, kaya ko gawin. Sa pamagitan mo? No. Sa pamagitan niya, na siyang nagbibigay at nagbibigay ng kalakasan sa atin to fulfill His purpose. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me with inner strength and confident peace. Kapatid, nasa sayo ang ang tagumpay at kalakasan. Pero ang tanong, bakit tayo nanghihina? Bakit tayo natatalo? Because we allow the devil na manalo. Ba't siya di ba palaging gano'n? Hindi ko na naman talaga, hindi ko kayang pigilan to Nanalo na naman siya. Pero alam niyo ba, lahat daw ng anak ng Diyos, binigyan niya na ng kapangyarihan para maging mananagumpay. Sino ang nagpapatalo madalas? Sa labanan. Ayun. Yan ang gusto ko. Hindi yan sinabi sarili niya, nag-amen lang siya. Dapat ako, nagpapatalo ako madalas. Sino nagpapatalo? Ayan. Ikaw, Natalie. Yan. Pero sino na naman naniniwala na meron kang kapangyarihan at kalakasan na manalo? Ayan! Parang inaantok, nag-hiccup na rin. Nakita ko kanina.
Ang pagtatagumpay, kaya ito, this time, itong buwan ng July, ito ang kailangan natin. Mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga, alam niyo, hindi natin overcome. Kailan mapag-overcome na natin ito? Dahil, kailangan ma-recall lang sa atin, mananagumpay ka. Ikaw ay tagumpay. Ikaw ay kailangan magtagumpay sa pamagitan ni Kristo. Ang ganda ng sinabi niya. The demands and stresses of life can easily overwhelm any of us, but they are no match for the risen Son of God. Imaginein mo, walang tatalo kay Kristo na nasa sayo. Yun na naman uli, babalikan ko na naman, bakit tayo natatalo? Kasi inaalaw nating matalo tayo. Pero kayang-kaya pala natin. Kayang-kaya natin mapagtagumpayan kung anong ginagawa ni Satanas. Satan will do his utmost to keep his knowledge from a Christian. Paano? Yung kasinungalingan niya na wala, you're only human. Tayo daw ay tao lang. Kaya talagang marupok. Tayo ay mabilis matalo ng mga pagsubok, ng mga trials ng buhay. Pero tandaan natin ito, that we are a victorious children of God. Gagawin lahat ni Satanas. Ang lahat-lahat para masabing, hindi ka mananagumpay. Alam niyo ba pala sa mga number 1 pala nilalagay lagi ng mga, in-interview yung mga naglalagay ng tato. Alam mo daw, madalas na sinasabi ng gusto ko maging yung nakalagay loser. Ay, loser. Sino madalas nakakarinig na nakalagay diyan loser? Loser. Lucifer. 'Di ba? Kaya nga ganun eh. Madalas pala nilalagay ni Satan ang tato pala sa atin. Kahit sa mind natin nilalagay na tayo, talunan ka. Hindi ka maganda. Wala kang kakayanan. Laging ganun ang sinasabi. Sino madalas sa atin dito na parang, I'm nobody, lagi akong talunan? Sino sa atin? Na parang wala akong capacity, wala akong capability, I am nothing. Kaya nga, di ba, minsan, ako may ganyan ako noon eh. Pag naliligaw ko sa babae, tapos nakita ko, gwapo yung kalaban ko, ano sasabihin ko lagi? Ay, wala, talo na ako. Pero ngayon, subukan nila. Tingnan ko. Talo na naman ako. Dati yun. Sino dito may ganun, parang hindi ka confident sa sarili? Mama Yoks, you have? Okay. Che, meron ka rin ganun ba na parang? Parang hindi. Sila lang yan. Sila lang yung, sila yung mga, matalino sila. Ako, ganito. May mga ganun bagay, di ba? Pero tandaan mo ito, yung kaninang sinabi nga that yung una, I can do all things to Christ to give me strength. Alam mo yun, minsan hindi ko kaya. Kaya mo! Sabi ni Satan, sira, hindi mo kaya. Sabi ni Lord, hindi kaya mo. Sino talaga susundin mo? Pag sinunod mo ang pangako ng Diyos, kapatid, kaya mo. Ang problema lang natin, gusto natin umano sa standard eh. Pero kaya mo. Napagtatagumpayan natin. Mahina talaga ako sa yung hindi ko talaga kaya mag-keyboard, talaga nahirapan ako. Ulitin ko, kaya mo. Amen? Kaya mo eh. Yan ang pinupush sa atin ng Lord. Kaya mo, kaya mo. Ang mga magulang, wala nagsabing magulang, "Hoy anak, hindi mo kaya, tumigil ka na." Lagi ang magulang pinupush ang anak. Di ba? Huwag na may push. Tumatawa si Archie. Tinutulak doon sa malaglag. Hindi ganoon. Ang magulang, hindi tinutulak ang anak para malaglag, kundi para matuto. Naniniwala ako doon sa ganun. Kaya minsan, di ba, sinasabi ko, Glenn, ano ba naman ginagawa mo? Parang iba na naman natin yung mga pagkakaskas mo dyan. Pero alam kong kaya ni Glenn. Di ba? Naniniwala tayo. Ako naniniwala ko na kaya niya. Kaya nating lahat. Kaya ni brother. Kaya niyo po lahat. Kaya nga yung praise and worship, talagang pinupush natin yan to the limit talaga na kayang-kaya. Tandaan mo to. Sino nagsasabi lagi sa atin na hindi ko kaya? Hindi ko kaya. Hindi ikaw yung kapatid. Si Satan po yon. Wala, bagsak na naman ako sa exam. Wala, hindi ko kayang pumasa. Kapatid, huwag kang maniwala kay Satanas. Si Satanas ang bumubulong sa'yo. Si Lord lagi, binibuild niya lagi ang ating confidence at ang ating faith. Maniwala tayo na kaya natin. Yung bang sino dito yung, wala na, lubog na ako sa utang. Wala nang pag-asa tong buhay. Kapatid, nagkakamali ka. Laging may pag-asa. Sinong ganun dito sa atin? Wala, gusto na, Lord, kunin mo na ako. Tapos na ang buhay ko. Wala nang pag-asa. Alam niyo yung ganon, si Satan pumubulong sa atin. Alam lang, sinasabi ko nga, each day
Celebrate. Magsaya tayo. Dahil ikaw ay mananagumpay. Sa paggising pala, ano ba? Di ba meron minsan mga tao, ano ba namang buhay to? May ganun, di ba? At ito na naman ulit. Same old, same old. Pero ang Lord laging masaya. Bakit? Ang Lord, tanda mo to, sabi nga ng Lamentation, that God's mercy is new every morning. Paano yun? Nakagawa ako sobra kagabi. Talagang nagpumalpak ako, bumagsak talaga ako ng talagang hindi ko na naman nakaya, bumigay na naman ako, nanalo na naman sa Satanas. Tayo ka lang kapatid, dahil panibagong biyaya na naman ng Diyos ang ibibigay niya para sa'yo. Because you are a overcomer of this world. Tandaan natin yun. Napagdaanan kayo, di ba, naranasan niyo naman, yung mga ilang buwan na talagang lugmok ako. Talagang nararanasan. Pero pinapahinga ko kasi sa Satanas na wala na pag-asa, yung mga tupa, ganyan na yan. Pero hindi. Talagang nabuhay ang pananampalataya ko. Nung narinig kong, nag-preach yung huli natin nag-preach. Sabi ko, may pag-asa. Napakagaling. Powerful. Ano ba yung topic noon? Hindi. Kasi natalo ka agad. Ano ba yun? Binaano ko lang kayo, the divine direction. Kala nyo, Naano ko lang yun kasi nag-aaral ako na wala lang sa isip ko. Gagawin lahat ni Satanas. Sino naniniwala na si Satanas 24 hours and 7 days a week? Talagang gambatiro siya na ilagay na naman sa isip mo. Hindi mo kaya. Talunan ka. Wala kang magagawa. Hanggang dyan ka na lang. But remember, the victorious Christian life. Hindi niya tayo tinawag para maging talunan. Sino dito madalas nalulungkot? Sino dito laging-lagi na stress? Kapatid, me, tingnan mo yung katabi mo kasi baka ni-stress ka. Ni-stress ka ba? Ako ba nag-stress? Alam ko na yung nag-stress sa'yo. Wala dito, di ba? Oo, kata. Alam ko yun. Ni-stress din ako nun Present. Tandaan natin to, confess every day, every morning that I am a victorious children of God. Confess! Mahalagang confession because life and death is in the power of tongue. Curse and blessing is in the power of tongue. Then confess it. Victorious. Ang anak ko magiging mananagumpay ito. Ang anak ko makakatapos ito. Ang anak ko makakagraduate ito ng high school, ng college. Pangalawa, kanina, possibility of victorious life. Pangalawa, pangako naman. The promise of the victorious life. Sino ba nagsabi na merong Ang pangako ang Panginoon nagbigay. 2 Corinthians chapter 2:14. Ang sabi niya, but I thank God who always lead us in victory. Without this promise, na hindi mo to alam, ang pangako na ito, talagang kakagatin mo kung ano ang sinasabi ni Satanas. But tingnan mo to ang sinabi niya, but I thank God, nagpapasalamat ako sa Panginoon palagi na siyang nagbibigay sa akin ng tagumpay. Always leads us in victory because of Christ. Wherever we go, God uses us to make clear what it means to know Christ. It's like a fragrance that fills the air. Mabangong samyo pala tayo, no? Ang tagumpay natin. Kaya ang mahalaga kung nasaan ka, tayo ay talagang ang lahat parang alam mo pag nakaamoy ka ng mabango, ganun daw tayo. Dahil sa tagumpay na binigay ni Kristo. Ang problema, pag nandiyan tayo, anong naamoy sa atin? Ayun laging lugmok, marami tayong stress, marami tayong mga bagay na ganun. Kaya kailangan mga kapatid, tagumpay. Paano mo gagawin na ang tagumpay na muka? Glenn, bigyan mo nga ako ng tagumpay na muka. Hindi naman tagumpay yan Oo, parang bakit lang yan. Parang natatakot naman. Ang tagumpay na mukha, alam mo yun, pag, ayan, Chi? Para naman yun si Coco Martin, nakalabas yung dila. Ayun na, natapos na. Ayun na. Ayan ang tagumpay ng ngiti. Ako naniniwala ko na ito ang tagumpay ng ngiti. Okay yan. Gusto ko yan. Yan naman gusto. Kanina parang may balak lang, lumingon tapos tagumpay ng mukha. So pag minsan, di ba sila Pacquiao, pagkatapos ng laban, yung ngiti nila,
tagumpay. Walang nanalo si Pacquiao na lugmok pa rin siya. Ganun tayo. Sinabi niya, Paul doesn't mean that things always turn out the way we want. Totoo. Tama ba? Para akala natin, pagkatapos nun, wala na, tapos na. Hindi. Tanda mo yung kasabihan, the end of the dream is not the end of the world. Ang problema kasi sa atin, pagkatapos ng lahat, gumuho na lahat ng ating mga pangarap, gumuho na rin ang mundo. Ang sabi, hindi lahat doon natatapos. Kasi akala lang natin, wala na, tapos na. Di ba parang last, i-testify ko, last time, di ba yung nag-baito ako, bumagsak yung matanda. Sabi ko, wala na. Sabi ko pa kay Grace, baka ayaw talaga ng Lord ito. Itong trabaho nito, talagang wala akong But I prayed na, Lord, kayo na pong bahala. And then suddenly, ano nangyari? Naging, di ba, bumagsak, naging hero patuloy ako. Napapasalamat yung mga pamilya nung bumagsak. Pero hindi ko talaga nasalo. Pero ang sabi ko, nasalo ko. Tagumpay! Ganun dapat tayo. Yun ang mga gusto ko. Para akala natin, yung mga bagay na ganun, hindi na, yung mga bagay na gusto natin mangyari, hindi nangyari. Akala natin tapos na. But that in Christ, we are always on the road to victory. Sino naniniwala na kapag tayo lumakad, every day, na meron tayong quiet time, may worship, may praise, kapatid, I'm telling you, yung mga paa mo patungo sa tagumpay. Minsan nakala natin, ang pangit na nangyari. Pero tandaan mo, hindi pa tapos ang laban. Meron mga nagsasabi, di ba? Wala na, hindi na. Yung anak mo, wala na, ganito na lang. Tandaan mo to, may bukas pa. At ang bukas na yan, hindi natin hawak. Ang Lord pa rin ang gagawa sa buhay na yan. Kaya napakaganda everyday. Yan na lang ang inano ko yung sinabi ni Solomon. Each day, kailangan daw natin mabuhay, i-ano natin ang ating pinaghirapan, enjoyin natin. Of course, nakasama ang Diyos. Paano yun? Sa pagkain pa lang natin, pagising natin, kasama na natin ang Panginoon. Lord, salamat. Pagtulog mo, Lord, salamat na ako ay safe na nakauwi. Yung bang kasama mo lagi ang Lord? Hindi yung, ano kayong gagawin ko? Boring? Ay, parang wala naman, hima ako ngayon. Ayun na, si Satan na, inalaw mo na si Satan na makapenetrate sa'yo. Pero yung mga moment na, di ba, minsan may hima tayo, moment of prayer, moment of silence, yung quiet time with God. Minsan sasabihin nung sa trabaho ko, Yasumi yung second lesson mo. Minsan, kukunin ko manunod ako ng Disney Plus. Maya, alam mo yung conviction, manalangin muna nga ako. Saka na ako manunod pagkatapos ko manalangin. Hindi naman problema yun eh. First things first, gamitin mo muna, magpasalamat ka sa Panginoon. And then, pagkatapos nun, ang Lord hindi naman siya berdugo eh. Basta ang gusto niya, kasama mo siya everyday sa schedule mo. Yung pagsasakay ka ng densya, Lord, salamat, maging safe ito. Pagbaba mo, Lord, salamat. Yung everyday kasama mo siya, yun lang naman ang gusto ng Diyos eh. Kasama natin siya, pagkain natin, nagpapasalamat tayo. Tandaan natin ito. Hindi man natin ito yung gusto nangyayari, pero sabi ni Pablo na, we are always on the road to victory. Setbacks happen. Yes, that's true. But they are never final or fatal. Because the Lord will assuredly triumph in the end. Tandaan mo salita. Sa sino mo na mag-chess? May sinasabi niyan, the king has one more move. Yan ang king natin. Lagi siyang may move. Lagi siyang merong kilos. Meron siya laging, alam mo yun, yung galaw niya eh. Di ba? Hindi mo pwede ma-checkmate ang Lord. Kahit akala ni Satan na checkmate niya ang anak ng Diyos na si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, nakalimutan niya. Yun na nagsisimula ng pagiging talo ni Satan. Doon, tuwa siya, nakapako, tuwa siya talaga eh. Patay na siya, mapatay na siya. Nakalimutan niya, tatayo muli yon. At paano ang laban? Anong sabi ni Pablo? Anong sabi niya dun sa Chronicles? The battle is not yours, but God's. Sabi niya, ako lalaban kay Satan. Pero sino nakakaranas dito lagi na hinahamon kayo ni Satanas? Hoy, laban tayo. Laban tayo. Tandaan mo to, pag hinamon ka niya, sabihin mo, ba't kita lalabanan? Talunan ka ni. Yun ang sagot sa kanya. Tingnan mo, alam niya yung katotohanan. Talo ako. Pero maraming tao na lumalaban kay Satanas. Tandaan mo, pag lumaban kay Satanas, may kapangyarihan pa rin siya.
natatalo niya pa rin tayo. Kapag inalaw natin siyang manalo sa buhay. Pero di ba, ang sagot, di ba? Laban tayo. Ba't ako lalaban? Talo ka na. Ang simple ng sagot. Yan ang gusto ng Lord ng Diyos na sagot natin. Hoy, ka maglaban tayo. Di ba sabi mo, Christian ka, malakas ka, di ba? Kahit bigyan kita ng mga temptation, kaya mo. Sabi mo sa akin, ang talunan na. Sabihin daw natin kay Satan, pupunta ka doon sa impyerno. Ako dito, nasa Panginoon. Patuloy ko mararanasan ang biyaya ng Diyos sa buhay ko. Sabihin mo sa kanya kung saan siya pupunta. Tingnan mo. Kasi talo na siya eh. Tapos ikaw lalaban ka sa kanya? I don't think so. Alika, inumin mo to. Pang ano lang naman eh, moderate lang. Sabi mo sa kanya, mas pipiliin ko na walang alak kaysa sa moderate na sinasabi mo. Si Satan, ganun siya. Tandaan mo. Moderate lang. Occasionally lang. Sige na, kampay lang. Maya-maya, wala na. Ano na, hindi ka na, ano ka na, lango na tayo, yung kampay natin, wala na. Tinalo na naman tayo ni Satan. Oh, di ba ang kaganda-ganda? Isang kampay lang. Maya-maya, 2 kampay, 3 kampay, 4 na kampay. Wala na. Lupay-pay na tayo. Sino mo dito ng lasing? Ako, hindi ko pa naranasan yun. Lagi ako nananalo sa inuman. Madaya ako eh. Sabi kasi sa akin, pag iinom ka ng may mga daan o inuman, kumuha ka ng ganung batter, tapos inumin mo daw. Ay, kainin mo. Para daw yung di matatalo nung alak yung batter. Kaya doon ako nasanay sa batter. Wala na yung alak. Sabi nila, ginawa ko naman. At hindi rin totoo. Niloko ko. Doon ako natalo ni Satan. Tandaan natin ito. Sino naniniwala na triumphant Christian life natin? Tandaan natin, ha? Baka makita nyo si Cheche ngayon, lagi na nakangiti. Huwag kayong mag-alala doon. Huwag kayong ma-alarma. Dahil na pag-aral, ina-apply niya yung tinuro ngayon. Di ba, kunyari si Mark, nag-iwan ng mga plato doon. Sabi niya, Mark, okay lang to. Ganun dapat. Ayun ang tagumpay. Mark, pagkakataon mo to, diyan mo malalaman pag maingay si Cheche. Chi! Pag nag-iingay yung mama mo, tapos Mami, victorious life. Tingnan mo, hinto. Yan. Oo nga pala. Yan, ganyan. Pinglish ko to eh. Oh, yan. Mamayok this moment mo to. Pag mainit ang ulo ni Glenn, sabi mo kagad. Sabi niya, B, wala na naman tayong pambayad. Victorious life. Oh, ganun, tingnan mo. Ayaw nga, no. May masmasan yan. Next! Romans 8:37, yet in all these things, we are more than hindi lang daw conqueror, higit pa sa mananagumpay. Tingnan mo, pag tinignan maigi, parang conqueror ka lang. Pero pag tinignan mo talaga, ang pinaka sinabi ni Pablo, higit ka pa sa mananagumpay. Sa pag sinabi mo bang higit ka pa sa mananagumpay, daig mo pa, wala kang talo. Ibig sabihin. Tama ba? Wala kang talo. Hindi ka pwede matalo. Dahil ang Diyos mismo ang lalaban para sa'yo. Next! Pangatlo, principle. Ano ba yung mga prinsipyo o principle ng buhay paano magkaroon tayo ng victorious life, Christian life, victorious Christian life? Tama. Sabi rin kanina sa kinuha natin verse, di ba, dun sa 1 John, na sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya anong ginagawa ni Satan? Pinapahina niya yung pananampalataya mo. Bakit? Doon niya tayo natatalo. Sino naniniwala na, financially speaking, sino naniniwala na ang Lord na magpo-provide sa atin sa mga financial? Kasi pwede yun by faith eh. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Meaning to say, meron daw pangako. Ang prinsipyo sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya po mahalaga, every day we read the Word of God para ang ating faith ay nag-i-increase. Sino naniniwala sa Romans chapter 10 verse 9? Ano sabi doon? That faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Kaya bakit humihina ang pananampalataya natin? Kaya ngayon yung tinatawag na pag-aano natin, quiet time. Kapag tayo nagka-quiet time, lumalakas ang pananampalataya. Ano sabi ni Glenn? Bakit ba nakaraan? Hindi na makapag-quiet time. Di ba totoo? Darating yun eh. Yung blow ng naku po, ayan na naman. Kasi
humihina ang ating pananampalataya. Mahalaga, sa pananampalataya, ano sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 5:7? For we walk by every day, walk by faith, every day, pagkagising, by faith, by faith. Huwag naman yung ang daming mga hugasan dyan, daming mga trabaho sa bahay. Ay, maghanap sa isang glove, mawawala. Hindi ganon. Ano na ba naman? Hindi ka kasang iba kasing di ba? Mananampalataya, ganun eh. By faith daw, by faith daw. Okay. Di pwede. For we walk by faith, not by sight, hindi sa mata. Living our lives in a manner of consistent with our confident belief in God's promises. Every day. Kaya nga mahalaga po ang pagka-quiet to increase our faith. Imaginein mo, ang mga disciples ng Lord, even though nakasama na nila, gumawa na ng Lord ng mga sandamakmak na himala, pero still, anong sabi nila? Request nila, Lord, teach us to increase our faith. Ganon din naman tayo. Pero nasa atin na ang pananampalataya. The principle is that the victorious life is a gift received from God by faith. Tingnan mo sa pamamagitan ng pananampalataya, paano maging tagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y regalo. Kung paano, bakit mo nasabi regalo, Nate? Ang ating salvation, sino naniniwala na ikaw is saved? Di ba sa pananampalataya? In other words, sa lahat yun, to follow, kapag tayo naniwala na si Kristo ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kung ang buhay na walang hanggan binigay sa atin, ano pa yung mga pangangailangan mo financially? Kapatid, ang liit-liit nun. Anong kakainin natin? Paano mag-aaral yung mga anak ko? Paano ko mababayaran ito? Paano ako makakapag-stay sa Japan? Kapatid, ang liit ng kakapiranggot. Kung kaligtasan binigay sa'yo, ano pa kaya ang kagalingan ng iyong katawan? Ang problema iba, ako'y ligtas na. Pagdating nagkasakit, pagagalingin mo ba ako, Lord? Kung kaligtasan binigay, ano pa ang kagalingan? Piece of cake yun. Amen po ba? Victory is also a gift. Ang tagumpay pala ay isang biyaya. Regalo. Na paniniwala mo, the believer is saved and begins a new life in the Spirit. Kaya nga, lagi natin dapat ang buhay natin, laging bago na tayong nilalang. Victory is the work of the Savior in us, not our accomplishment. Only our faith kikilos. Naalala ko nga si Pedro. Paano si Pedro nakalakad sa tubig? Exactly, by faith. Pero paano siya lumubog? Lumubog ba siya kaagad o nakalakad muna siya? Alin doon? Sa pamagitan ng pananampalataya. Paano siya lumubog? Dahil sa pamagitan ng sa mata niya, nung siya ay nawala na yung focus niya at natakot na siya. Lumubog na. Ganon din tayo. Yung fear natin. Kaya kapatid, pag sinabi ni Satan, wala na, tapos ka na, sabi mo sa kanya, the king has one more move. Tandaan mo yan. Ang victory mo, kasi ang problema sa atin minsan, nakukuha na natin yung Uy, ang ganda ng trabaho ko, ang laki ng sweldo ko, kayang-kaya ko na to. Kapatid, wag ka mag-rely doon. Rely upon the power of God. We can do all things through Christ who gives us strength. Tandaan mo ito. Amen ba? Mga kapatid, next, sa ating, wala akong conclusion, di ba? Kasi may kasunod pa yan. Amen ba? Lahat ng mga victorious children of God, palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Let's go! Victorious! Let our life